Magandang araw. Dahil pasok na si Janrel Casimero sa top 15 ng Super Bantamweight at Featherweight Division, number 4 siya sa WBO Super Bantamweight at number 11 sa WBC Featherweight, kaya kwalipikado na siyang piliin ng mga kampiyon para sa isang voluntary title defense. Kaya pwede siyang makasagupa ni Naoya Inoue na WBO Super Bantamweight Champion o ni Bruce Carrington na WBC Featherweight Champion na bakante pang schedule para sa isang voluntary fight bago matapos ang taon. Kaya posibleng makuha na ni Casimero ang pangarap niyang maging 4 Division World Champion. Samantala, kumpirmado na nakapili na si Casimero ng promotion na kanyang pipirmahan matapos siyang magdalawang isip sa pagitan ng MP Promotion at Kameda Promotion, ay napagpasya ni Casimero na pumirma sa Kameda Promotion ng Japan na pag-aari ni Koki Kameda na inaasahan na magaganap sa susunod na linggo upang malaman na rin kung sino ang kanyang susunod na mga kalaban. Kaya exciting ito, siguradong malupit ang mga kalaban na sunod ni Casimero dahil balitang title eliminator daw ito ayon sa plano ni Kameda. Ito naman ang tingin natin na dahilan kung bakit mas pinili ni Janrel Casimero ang Kameda Promotions kaysa MP Promotions. Ang pangunahing pangarap at pinakamalaking payday na hinahabol ni Casimero ay ang makasagupa ang Japanese superstar na si Naoya Inoue. Dahil nakabase sa Japan ang Kameda Promotion, mas madali para sa kanila makipagnegosasyon sa kampo ni Inoue o Hashi Promotions at sa Japan Boxing Commission JBC. Mas pamilyar ang mga Kameda sa takbo ng boxing sa Japan, kaya mas mabilis nilang naikakasa ang mga laban ni Casimero doon, gaya ng naging tagumpay niyang knockout victory laban kay Luis Neri sa Japan. Hindi naging maganda ang huling yugto ng pagsasama ni Casimero at ng presidente ng MP Promotions na si Sean Gibbons. Naging usap-usapan sa boxing community ang issue tungkol sa hatian ng kita, purse split, dahil sa sirang relasyon ni Casimero at Gibbons. Mahirap nang ibalik ang tiwala sa pagitan ng dalawang kampo nang mawalan ng promoter si Casimero at iwanan ng kanyang dating Japanese backer na Treasure Boxing Promotion dahil sa mga issue sa timbang. Ang Kameda Promotion ang sumagip sa kanyang karera. Sa mga pahayag ni Casimero sa media, hayagan niyang pinasalamatan si Koki Kameda sa pagtitiwala sa kanya noong panahong binitawan at minaliit siya ng ibang tao. Ang tiwalang ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na magdisiplina at umakyat muli sa WBO rankings. Sa ngayon, ang pinakamalaking pera at maaksyong laban sa timbang ni Casimero, Super Bantamweight at Featherweight ay nandoon sa Japan at iba pang bahagi ng Asia gaya ni Inoue at Junto Nakatani, habang ang lakas naman ng MP Promotions ay mas nakatutok sa merkado sa Amerika at mga laban doon. Para sa kasalukuyang estado ng karera ni Casimero, mas praktikal at madaling magkalaban kung nakabase siya sa promosyon na may direktang impluensya sa Japan. Kaya mas tama na pinili niya ang Kameda Promotions kaysa MP Promotion.